example, ito, may isa pa akong example. Actually, marami akong example pero kulang na rin yung time. So, magse-send na lang ako sa group chat natin sa MBS family. Ito, about management. Halimbawa, in-invite kayo sa mga businessman. Diba? About management naman. So, mastering management. Lesson from feeding of the 5,000. Siyempre, sa introduction, use an introduction to define the context of a real life story of Jesus. Yung context muna ni Jesus Christ. Kung kailan yun na i-share, diba? Before that, saan sila galing? Anong mga pangyayari? Nagpagaling siya ng taga Genesaret ata yun. And then, nasa second year na ng kanyang ministry ito Yung tinatawag na season of popularity. Yung una, season of first year niya, season of obscurity. Obscure, ibig sabihin na tago at ayaw pa niyang sabihin na wag mo muna ipakalat na pinagaling ka. Ganon. Ganun yung sinasabi kasi obscurity. And then itong year of popularity niya, talagang ang dami ng sumusunod. Ayan, feeding the 5,000. Meron din yung third year naman niya, ang tawag ko dito is year of adversity. Ito na yung dahil naging popular na siya, ang dami ng mga paresiyong lumilibak sa kanya. Hanggang sa, ayun na nga, naipako siya sa krus. Year of adversity. Kahit sa 3 years, may outline tayo. Ang tawag doon, assonance. Magkakatunog yung huling tunog, yung huling salita niya. Obscurity, popularity, and adversity. So ito, nandun siya sa year of popularity. So you have to make a proposition, interrogative statement, and transitional statement. Assignment yan, nakalagay. Ayan, assignment. Sa mga gustong gawa ng assignment, magpasa kayo, email nyo sa akin. At may po yan, may impact sa mga grades po natin, yung mga pinapasa nating reaction papers. Every subject po yun. Mga researches natin. So, pasa po tayo, in-encourage ko kasi in-encourage ko kayo. Pag may mga assignment tulad nito, pasa din tayo. And ito nga, yung ating lesson from the feeding of the 5,000 about mastering management. Ito yung ating main points. Number 1, disciplined decision making. Alam mo, pag nasa business ka, kailangan talaga yung decision mo firm dyan. Hindi pwedeng, tawag doon, may doubt. So, determining the demand. So, John 6:5, Jesus determined the crowd's need, emphasizing the importance of assessing demand in the business. Diba? Supply and demand yan So, ano bang demand? So, yun yung magandang samantalahin na business. Ano ba yung in? Ano ba yung mas marami ang alam mo na pangangailangan? Sabi nga nila sa business, yung mayaman ng tao sa magitan ng solution. So, may problem Tingnan mo, anong problem? Then yung solution, yun yung magandang maging business. So, pinagkakakitaan nila yung solution. Bawa sa panahon ngayon, kailangan ng internet. So, ang business, mag-provide ng internet. So, anong solution? Magbebenta ngayon sila ng traffic, ng internet provider, di ba? So, load, halimbawa, ganun. So, magtatayo ngayon ng cell sites. So, yung magandang business, sila yung mga yumayaman Kasi kung ano yung kinakailangan, sinasamantalan nila. So, magbigay nga kayo ng example ng very in at popular na demand o kailangan at ano yung solusyon. Yan. Yun yung magandang tukuyin din sa business. Pagkain, sabi nga nila di ba? Kaya isa sa mga in ngayon na business pagkain. Funeral business, kasi araw-araw, halos talaga araw-araw talagang may namamatay. Yung mga in umiinom ng tubig. Dati ang tubig wala namang mineral noon, di ba? Pero ngayon purified na lahat. Ewan ko ba kahit sa probinsya,
okay na yung nasa poso eh. Wala namang gaano nagkakasakit. Wala namang cholera, wala. Tama po ba sa lahat ng mga nasa probinsya? Diba? Baka pati kayo, nakaano na rin ngayon, umiinom na rin kayo ng mineral water. O yung mga, ang tawag dyan, ilod. Or meron tawag dyan money transfer. Ayan. Money transfer talaga na hindi mo na kailangan pumunta sa mga magke-claim ng pera, di ba? So, e-money or e-currency. Madali na magbayad kahit hindi ka na pumunta sa ibang lugar. So, yun. Yun yung mga demand. And diagnosing resource. Ano ba ang resource na pwedeng solusyon? Yun nga, yung solution na tinutukoy. So, Andrew diagnosed the available resource. Actually, si Thomas, nag-estimate din siya. Ilalagay ko din sana yan. Pero, di ko na para maging pantay silang lahat na letter D at nagdadalawa-dalawa lang. Po, may sasagutin lang po ako. And, so, diagnosing resource. Pero, yung pag-diagnose ni Thomas ay masyadong humanly, yung tawag dito, kakayanang pang-tao lang yung gamit niya. Diba? Walang faith doon. Hindi kasama yung faith. Kumbaga, nakarely lang sa human effort. Lord, kahit lahat ng pera natin kulang pa sa kanila. So yun, human estimation. Underestimation actually na underestimation yun ng kakayanan ni Jesus Christ. Parang nalimitahan lang sila sa resource na available. Si Andrew, bagamat limited yung resource na available, unlimited yung kausap niya. Alam niya na kayang paramihin ni Jesus Christ. Kasi kung hindi alam ni Andrew, bakit niya ibibigay itong 5 loaves and 2 fish? Kaya magaling talaga to si Andrew eh. At hindi niya sinabi na, Panginoon, paramihin mo to. Hindi ganun eh. Basta sinabi niya, meron po dito 5 isda, 2 isda, 5 tinapay. Diba? Hinayaan niya na si Jesus Christ ang mag-decide or alam niya na may kayang gawin si Jesus. So, effective decision-making in business involve diagnosing available resource. So, ganun din. If may tiwala tayo sa ating produkto, tuloy lang natin yun na ibigay. Dapat may confident tayong i-market. So, ikino-connect natin yung pangyayari noon and yung faith and yung application ngayon plus terminology ng dito ng audience. Diba? Number 2, delegated duties. Siyempre sa business, kailangan delegation. So, distributing responsibilities. In John 6:10, Jesus distributed the responsibility of organizing the crowd, stating the need to delegate tasks within a team. Yun na nga, binigay niya. Actually, ang ganda ng delegation niya Ginrupo-grupo niya. Diba? Tag 100, tag 50, then tag-10 na groups. So, depending on delegates, Jesus depended on his disciple to distribute the food. Binigay niya na actually ang delegation niya, napakaganda, pati yung paghahati niya sa mga customers niya. So, meron din siyang ginawang division doon. So, marunong siya mag-estimate Galing nga Then number 3, dynamic resource management. So, defending against waste. So, ang daming sayang. Anong ginawa ni Jesus? Jesus defended against waste by collecting leftovers, showing the importance of waste management in business. Kasi may ganun din kasi sa business
Na kapag merong bagay na nasasayang yung pera nila, kailangan alisin nila or bawasan nila doon. Halimbawa, kung mapapansin nyo ngayon sa Mang Inasal, wala na yung napakalaking ano yun, yung oil ng chicken oil. Yung mantika na color yellow, wala Opo, na yung lalagyan niya na ganon. mantika ng manok. Actually, oo, yung nilalagay sa kanin. Ano na lang po, nasa sachet na. Kasi marahil na tinignan nila, maraming natatapon. Yun nga, waste management pa. Nami-mismanage yun. At meron ding mga nakikita ko na instead na dati may gravy na kuha ka lang ng kuha. Ayun, hindi, limited na lang din. Kailangan o-order ka lang ng gravy na yun. Yung toyo din, ganun. Diba? Kailangan hihingi ka na lang. Meron ding isang airlines na itong nagliligpit na ito sa airlines, kadalasan sabi niya sa pagkain, yung ano po doon, ano bang tawag? Celery ba yon? Or basta isang gulay sa isang menu. Tuwing nagpapakain sila ng mga anong tawag doon, yung mga sumasakay, mga traveler, sabi niya, ang dami pong leftover na gulay na ganito, sabi niya. So, sinuggest niya, wag na lang po kaya nating lagyan. So, sa loob ng isang taon, nakatipid sila ng $1 million dahil hindi na sila bumibili ng gulay na yon. So, di ba? So, waste management ang tawag doon. So, ngayon, si Jesus Christ, pinakolect niya yung leftover. Actually, itong leftover na ito ay hindi naman totoong waste. Meron siyang potential. So, doubling down on potential. So, the collection of leftovers illustrates how business resource can be doubled down and maximized for greater potential. Magagamit nila ulit yun. Ang problema nga lang, ito may kapabayaan tong mga disipulo. Kung itutuloy yung basahin ito sa John, naiwan ng mga disipulo yung ewan ko ba, ba't iniisip nila, 12 sila, tas naiwan nila yung pagkain. Yun yung nakalagay sa Bible Naiwan or iniwan, pero ang nakalagay talaga sa Bible, naiwan. Try niyong basahin, i-review niyo. And number 4, ito isang pinaka-importante sa business, yung magkaroon ng customer satisfaction. So, merong tinatawag na delighted client si Jesus Christ. Kasi sabi dun sa John 6:11, at nabusog silang lahat. They are full, sabi niya doon. So everyone was satisfied, emphasizing the importance of delivering customer satisfaction. So, pinakamahalaga talaga to sa business and developing a strong reputation. Siyempre, yung miracle na yon, it led to Jesus being recognized as a prophet, symbolizing how delivering result can develop a strong business reputation. Diba? John 6:14. Kaya ang leadership, kapag mataas ang tingin sa iyo, ang reputasyon, ang moral ng iyong company, mas tatangkilikin ka. Diba? So in conclusion, sabihin mo muna yung nangyari kay Jesus Christ and banggitin mo na ulit ito. Pwede mong i-recap lahat ng main points. Decision making, delegated duties, dynamic resource, delighted clients. Ang tawag doon ay recap or recapitulation for mastering management. So the feeding of 5,000 offers a powerful lessons that can be applied to leadership and management in the business world. And wala kayong mababasa nito actually matagal ko nang niluto ito, pero kailan ko lang ginawang alliteration. Mas pinaganda natin yung alliteration. Kung mapapansin nyo, they are all started with letter D. Discipline, delegate, dynamic, delight. Pati yung subpoint niya, letter D. And sa next lesson natin, sa climax and conclusion, tuturuan ko din kayong kahit mga main points, may semi-climax siya. O parang semi-climactic. Meron kasi akong nagawa na guide para mas maging maganda yung ating mga subpoints.
So, di ba meron tayong tinatawag na systematic main points. Ngayon naman, mag-share ako ng systematic. Next meeting natin, systematic subpoint. Ano ba yung magandang ilagay sa loob ng mga main points? Diba? So, tuturo ko yun sa inyo. Parang ano yan, bonus teaching na lang natin sa homiletics. But, mute ako ng mute. Unmute naman ng unmute itong isang estudyante natin. Mamaya na tayo mag-unmute. Pag tanungan na tayo. So next, ito, 5 myth about contemporizing. Ito na yung last, pero hindi ko na masyado itong papaliwanag. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.